20 laptops, mouse at headset ang tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan mula sa Department of Information and Communications Technology. Ito po ay matapos lumagda sa isang deed of donation sina Gov. Joet Garcia at DICT Undersecretary at Chief of Staff Attorney Cristina Faye Condes de Sagon. Ang nasabing ICT equipment ay ilalaan sa mga kawani ng One Bataan Bagong Pilipinas Integrated Action Center upang mas mapabilis ang pagproseso ng mga datos patungkol sa mga Bataenyong humihingi ng tulong pinansyal at medikal. Siyempre kami po nila Admin Alice, ang mga miyembro ng ating action team na magkikinabang dito po sa ating mga IT equipment ay natutuwa na patuloy po yung partnership ng DICT at saka ng probinsya ng Bataan. Napakahalaga po talaga nung ating mga ginagawang pag-computerize, pag-automate. Siyempre kinakailangan software, hardware para ito po ay magawa. Hinangaan naman ni Yusek Condes de Sagon ang The Bunker na nagsisilbing one-stop shop government center ng Bataan, maging ang mga programa at proyektong isinusulong ng pamahalaang panlalawigan para gawing mas moderno at epesyente ang paghahatid ng serbisyong publiko. We hope that through our mission of digitalization and connectivity, matutulungan namin kayo na ma-achieve yung data collection mission ninyo. This is a small help that DICT is able to offer to your province, sir. We hope that the provincial staff will be able to use this to further automate and digitalize. Bumisita sa Bataan si Her Excellency Vladislava Yordanova, Ambassadress of the Kingdom of Belgium to the Philippines, kasama ang mga opisyal ng Port of Antwerp-Bruges International upang talakayin ang mga posibleng ugnayan na makatutulong sa higit pang pagpapalago ng lokal na ekonomiya ng lalawigan. Sa kanilang pakikipagpulong kay Gov. Joet Garcia, tinalakay ang mga paraan kung paano maibabahagi ang kanilang kaalaman, karanasan at teknikal na kakayahan. Ang POABI, ang ikalawang pinakamalaking port sa Europe, partikular na sa larangan ng kalakalan. Everyone's working towards the goal of making Bataan a place for high level of human development index for our constituents. So we're aiming to be a livable province, one of the most livable provinces in the country, brought about by economic investments and of course resulting in resilient families. Nagpahayag naman ang ambassadress ng paghanga sa The Bunker at ng kahandaang makipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan para sa mga posibleng inisyatibo sa hinaharap. I have to congratulate you what we just visited The Bunker. It's the first time I see something like that. It's really a one-stop hub, showing efficiency, showing a vision, showing something that I'm sure is inspiring to the people working here and to others. So definitely interested in how you see the business development opportunities, the business continuity, and everything you would like to share with us on that side. Sa pagbisita ng delegasyon mula sa Australian Centre for International Agricultural Research at Griffith University, sila ay nagsagawa ng farm visit sa isa sa mga pangunahing farm sites kung saan isinasagawa ang applied research on soil health sa ilalim ng kanilang SLAM 146 project. Kasunod nito ang kanilang pakikipagpulong kay Gov. Joet Garcia upang talakayin ang mga pagtutulungan sa mga proyekto at makabagong programang magpapalakas at magpapabuti sa sektor ng agrikultura sa Bataan. Ibinahagi naman sa nasabing pulong nina Governor Joet Garcia at Congresswoman Jilla Garcia ang mga hamon at suliranin na kinakaharap ng ating mga magsasaka, gayon din ang mga plano at inisyatibo na ating ginagawa upang matulungan na mapataas ang kanilang ani, mapabuti ang kita at matiyak na may sapat na supply ng pagkain. We hope you can help us come up with interventions so that we can really
make agriculture sustainable here, and especially our goal of making Bataan at least for our target for food security. Sa isinagawang huling parangal sa watawat ng Pilipinas sa Barangay Alyon sa Mariveles ay maayos na ibinaba, itiniklop at sinunog ang lumang watawat ng nasabing barangay bilang huling pagbibigay pugay at parangal alinsunod sa ating umiiral na batas. Ito ay ang Republic Act 8491, known as Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito ho yung tamang pagtatapon or pagsusunog ng ating watawat. No? Wala ho kayong makikita na barangay na nag-held ho ng flag disposal. So, meaning ho, ito ang kauna-unahan ho sa ating probinsya at kauna-unahan sa buong Pilipinas na gagawin ito sa barangay level. Dinaluhan ito ni Gov. Joet Garcia at mga opisyal ng pamahalaan na nagbigay ng mensahe ukol sa pagpapahalaga ng watawat na sagisag ng bansa, kasaysayan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sana po ay magsilbing inspirasyon sa atin ang nakita po natin, naranasan po natin na saksihang seremonya sa ating pagbibigay ng huling parangal sa watawat, naway lalo po nating palakasin ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang huling parangal na ito ay hindi lamang tatak ng nakaraan. Ito ay sagisag ng ating kasalukuyang laban at simbolo ng pag-asa ng kinabukasan.